Anyway, sa hyperbola, may tinatawag tayong vertex. Alam na yun eh. Ano yung vertex, diba? So, dalawa yung vertex dito guys. Kasi yung tsura ng parabola, hyperbola pala, is pwede siyang paganto. Or paganon. Ito yung vertex. May clue good dito guys. Alam nyo guys, kapag yung hyperbola mo, pag positive yata yung x na ito, hindi ko kabisado to actually. Di ba meron tayo kapag positive yung x squared? Ano yung tsura ng graph? Paganto or ganto? Matinto si yes guys. Kasi pwede ring positive yung y, di ba? Dahil ganito siya guys. So kapag x squared, ganito yung tsura niya. Tingnan mo yung graph, nakaganon no. Oh, di ba? Para siyang x. Wow. Tapos yung y mo nakaganon. Talaga ba? Hindi, naano ko lang. Ano lang yan guys, charo-charo lang. So meron tayong focus. Then, ano pa? Co-vertex. Ano pa? May transverse axis pa. Ano ba yan? Daming hinahanap. Transverse axis. Tapos, conjugate. Pero pwede mo ito magawi. Directrix pamparabola yan guys. Anong curve tracing? Tapos may asymptote. Tapos yung center syempre. May center yan guys. Sa iba yung center sa vertex. Kumbaga kung may graph ka na ganito, ito vertex yan. Ito yung center, yung pagitan nila. Yung middle point. Anyways, ito yung mga kailangan mong hanapin. Dami. Lagot ka dyan. So sabi natin guys kapag x squared is positive, kasi yung hyperbola halos parehas lang siya ng equation ng standard form sa ellipse. Kung ang ellipse mo is plus, eto minus. Basta yun. Ibig sabihin, ang standard form, that is x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. Halos parehas lang siya sa ellipse, pero ayun nga, minus lang siya. Pwede rin itong maging ganito guys, like mauna yung y. Sasabihin natin pag positive yung y, yung x, ganito yung tsura ng graph mo. Then yung y. Ganun, basta ganun yan guys. Okay, meron pa batang asymptote. Dahil pa lang kinukuha dito guys. Pwedeng pass na lang to. Daming kinukuha. Paano isolve? Di, kaya maintindihan. Ikaw pa ba? Ikaw pa ba? Ikaw na yan eh. So meron tayong length of the transverse axis. May kinukuha guys na length of the transverse axis. So saan ba makikita yung transverse axis guys? Yung transverse axis by the way, dito mo siya makikita oh. Sa may, di ba ito yung dalawang vertex mo? Ito siya oh, yung line na nandito. Ayan yung transverse axis. Yung formula niya guys, that is, kung ganito yung format, magkakaroon ka ng 2a. Lagi siyang 2a guys. Talaga ba? That's yung coordinates. Parang pares lang siya ng ano guys, ng sa may ellipse na kung siya yung shifting ng point, doon din yan eh, na kung saan nagmo-move. Parang ganun yung concept din niya. Pero magulo talaga to guys. Wag na natin to. Then vertices na tayo. So yung vertices, kung ganito yung itsura ng graph natin, ibig sabihin nandito sa x yun, di ba? Ibig sabihin yung x yung gumagalaw. Yung a.
Kung ito ha, ito yung gagamitin natin na sabihin ganito yung ng graph niyan. Ibig sabihin yung A yung gumagalaw. Kasi under din siya ng X. Basta ganun yan. So which means magkaroon ka ng plus minus A tapos 0. Then kung yung cover text, syempre yung B yun. Sabi yun. So magkaroon ka ng plus minus 0 then plus minus B. Lagi naman yung A yung vertex, then yung B yung co-vertices. Ano pa? Yung conjugate axis. Sige, mamamaster ko to guys. Pag nagamay ko to, tuturo ko sa inyo ulit na mas concise. Then yung foci. That is, yung formula niya, same siya sa ellipse. Pero dahil guys, yung foci nandito yun. Nasa loob ng parabola, di ba, yung focus, mga ganun. Pansin mo yung focus, nasa labas. So instead na magkakaroon ka ng a squared minus b squared, ito plus, kasi nasa labas. Yung ellipse kasi guys, mapapansin mo yung ellipse. Di ba pag ganito yung ellipse? Nandito yung, tawag dito, vertex. Tapos nandito yung focus, nasa loob. Kaya siya minus, kasi nasa loob siya. Ito kasi, nasa labas. Kaya naka plus. Basta ganun yun. Then yung coordinates na ito guys. So same din siya. Naka-align to lagi sa sa vertices. So kung nandito yung A natin, ibig sabihin ito plus minus C tapos 0. Ano pa ba? Yung length, distance between the foci, 2C. Halos pare-pares lang naman. Parang hindi naman magulo. Joke. Magulo no. Magulo siya guys kasi ang gulo siya Ang gulo siya guys. Tapos may equation pa ng asymptote. Ang dami naman dito guys. Yung asymptote naman guys, ito yun. Yung nakagana no. Nandito yung co-vertex by the way. Magagawa kasi niya ng box. Tapos kukunin mo yung ganun. Basta magulo yan. Pero ito na lang yung guide natin. Ito yung magiging guide mo. Magulo. Pero tignan natin. Let's see. Mahirap. Mahirap guys. Pwedeng surrender na lang tayo guys. Hindi. Tignan natin. Hindi madali lang yung circle. Ang mahirap ito guys. Sabi ko sa inyo. Pero try natin. Padaliin natin. So number 1. Kasi kailangan to na example. Para maintindihan. So let's say. Ano magandang given? Dapat yung hindi kayo malilito Tingnan mo. Ito guys, sabihin kung babaliktarin mo lang to, baliktad yung graph syempre. Kung ito yung magiging equation mo. Okay, try nga natin. Para hindi tayo maguluhan. So let's say meron tayong magandang given. X squared over 49 minus y squared over 36 na lang. Parang tayo mahirapan. Pero parang mahirap talaga. So let's say guys, eto guys na. Hindi, okay na yan. Try lang naman to guys Ano lang to? Pre-trial. So remember guys, tignan mo yung malaking number no. Ay mali, tama. Ito lagi guys yung positive yung A ha. Ano yung A natin dito? Ano yung B squared? B is 6 yun. Gets naman yun Gets yung guys. Yung positive, yung magiging A.
Then kunin natin yung c natin. So yung c squared natin, that is a squared plus b squared. Which means, magkakaroon tayo dito ng 49 plus 36. Gets na yan na. Or magkakaroon tayo ng box natin yung mga makuha natin sagot. Then magkakaroon, ano ba yung 49 plus 36? That is 585. So square root natin yan. Perfect square ba yan? May perfect square ba to guys, yung 85 natin? Hindi. So pag in-approximate mo siya nung kalalabasan, square root na lang natin. 5 kasi siya, then 5 times 50. Hindi pwede siya guys. 5 square root of 3 yata. Tama ba? Kasi pwede itong 5 times 15. Ay hindi, 17 pala. Ay mali. Tama. 85 lang. Kaya nga chinecheck guys eh. Magalit. Galit na yan eh. Okay na yan. Ganyan na yan. Gets na yan. So, tignan mo guys. Kung in-approximate mo to, di ba sabi mo, this is plus minus 9.22. So, ito yung A natin, 7 lang. So, yung C mo is 9.22. Ibig sabihin, nasa labas talaga siya ng parabola. Ay, ng kasi pag ganito nga itsura, nasa labas. Basta mas malaki dapat lagi yung C sa A and B mo. Ganun siya ginagawa. So, ngayon, gagrap na natin. Graph ba to guys? Wag na. Graph. Paano ba ito yung graph? Kunin natin yung focus. Yung vertex pala. Yung vertex, kunin natin. Ano yung vertex? Vertex. Center pala muna. Dapat naman yung vertex. Center muna guys. Ano yung center? May center to guys. So same process lang siya guys. Kung walang pair yung x and y, 0, 0 pa rin yung vertex. Yung center natin. Pero yung vertices natin guys, dalawa yun eh. Kasi yung parabola natin pag ganito itsura. So dalawa yung vertex nun. Vertices dapat. So meron tayong 7. So nagmo-move tayo nun sa x-axis. So ibig sabihin plus minus 7. Then 0. So from the center mag-move ka guys. Alas pares lang yung yung sa lahat ng pregal, kung may pair tong x and y mo, ibig sabihin nag-shift yung graph. Pero kung wala, di nasa origin lagi. Bakit may p? Mahirap no? Ito mahirap. Co-vertices. So kung meron ka na kasi nito, makuha mo na yun. Magkakaroon tayo ng 0, then plus minus 6. Then yung cosine. So partner siya ng vertex. Sabig sabihin, kung nandito yon, ilalagay mo yung square root of 85 mo. Then 0. Ano pa ba? Transverse axis. So meron tayong transverse axis. Yung transverse, yung distance, that is 2a, yung formula. So which means magkakaroon tayo ng 2 times 7, which is 14. As for conjugate, sabi naman yan. So that is 2b. So magkakaroon ka ng 2 times 6, that is 12. Ang hirap na ito guys. Then yung distance naman ng sa foci,
That is 2. Distance to a distance. That is 2c. Then 2 times square root of 85. So, 2 square root of 85 yun. Gets yun. Ano pa ba? Ay, yung y natin. Yung asymptote. Equation. That is y is equals to plus minus b over a. X. So, which means, magkakaroon ka ng plus minus. Yung b natin is 6. Then, 7. X. Lalagay mo lang yan, guys. So, paano yung gagraph? So, pag in-graph natin yan, so, yung center natin, that is 0, 0, dito yung center. So, from the center, meron tayong vertex. So, remember pa, pag yung x natin yung positive, pag ang teacher ng graph niya, lumabo. Malabo, no? Ba't kaya biglang lumabo? Pero nakikita niya, guys, na malinaw. Malinaw ba? Malabo. Malinaw, malabo. Tagot. Kita naman, visible. Okay, visible na. So, yung A natin, guys, yung vertices, 7 units siya. So, 7 sa right, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, 7 sa left. So, ito yung vertex 1, tapos vertex 2 natin. So, remember, yung co-vertex natin, that is 6 units up and down. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung W, let's say W. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. W2. Then, dahil guys, yung opening neto is pa left and right. Paganto siya yung opening niya. Then, yung foci, is, sabi ni Cass, nasa 9.22. So, kung ito is 7, 8, 9, so something here siya. Ito yung F1 natin. Then, 7, 8, 9. Dito yung parte. Yung F2. So, lagi nasa labas yung focus. Tapos, yung asymptote, guys. Actually, ginagawan to ng box dito. Ginagawang ganyan. Tapos, itong line dito. Kukross mo yan dun. Ayun yung magiging asymptote. So, yung equation ng asymptote natin, guys, that is 6 over 7x plus minus. Ito yan, dalawang yan. Tapos, yung transverse axis, ito yun, guys. Yung distance ng vertex. Ayan yung transverse axis. Tapos, yung conjugate, ito siya sa W. Ayun lang. Tapos yung distance ng foci. Itong foci natin. Tsaka ito. Is 2 square root of 85. Parang madali lang, no? Talaga ba? Hindi, mahirap to. Mas madali sa akin.